Sina dating Pangulong Rodrigo Duterte at dating Justice Secretary Vitaliano Aguirre II. Sila agad ang pinangalanan ni dating Senadora Laila de Lima na kanyang bubueltahan ng kaso ngayong nakalaya na siya mula sa bilangguan. Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal, Francis Orso. Abala sa paglilinis ang mga tao sa labas ng bahay at nakasabit na rin ang welcome tarpaulin. Ito ang eksena sa hometown ni dating Senador Laila de Lima sa Iriga City, Camarines Sur. Mahigpit na seguridad din ang inilatag sa tahanan ng dating senadora. Nalulungkot ako dahil I don't know what will happen next about her security. Ang seguridad niya ang pinangangambahan ko. I just don't know with my other families. Bakit ba? Siyempre, hindi pa tapos ang laban for me. Hindi pa tapos ang laban. Pero kung may isa man na sobrang nananabik na makita ang dating senadora, yun ay ang kanyang 91 anyos na Nanay Norma. Noong una pala kasi, ang alam lang daw ni Nanay Norma, nasa Amerika lang ang kanyang panganay na anak. Sabi niya, kailan kaya matatapos yung seminar ni Laila? Kunwari magsasabi niya, bakit nasaan si Laila? Saan nagsiseminar? Nagsiseminar sa Amerika. O sige, hintayin na lang natin. Dadating at dadating yun. Pero deep inside, umiiyak na ako nun. Ang pinakakinasasabikan daw nila ay ang makompleto sila ngayong Pasko. Nagluluto yan ng pagkain namin. Kwento-kwentuhan kami siya nagluluto. Kasi pag Pasko talaga ipon kami yan. Siguro, andyan yung masaya, mag-iiyakan sa tuwa. I just don't know kung ano talaga reactions pag nag-ipon-ipon kami. So dapat Sa programang Sa Totoo Lang, sinabi ni dating Senadora Laila de Lima na talagang babawiin daw niya ang kanyang buhay ngayong nakalabas na ng bilangguan makalipas ang halos 7 taon. Babawian din daw niya ang mga nagpakulong sa kanya sa mga kasong may kinalaman sa iligal na droga, lalo na si dating Pangulong Rodrigo Duterte. God forgive him, knows exactly what he did to me. Now, dapat he must acknowledge the gravity, the grave injustice, the travesty of justice, yung pang-aapi niya. So, kailangan siya talaga humingi ng katawaran. Hindi lang sa akin, kundi sa mahal na Panginoon. Bukod kay Duterte, sigurado rin daw nakakasuhan niya si dating Justice Secretary Vitaliano Aguirre. May buwelta rin si de Lima sa kaalyado ni Duterte na si Senador Ronald Bato de la Rosa na kumuwestiyon sa naging desisyon ng korte na payagan siyang makapagpiyansa. So he's now saying na meritorious yung mga kaso against me because they survived the term of Duterte. It's non sequitur. Kaya siguro hindi tinatanong na ng mga legal questions yan ng media. Para hindi ganyan ng mga nagiging sagot na hindi mo alam kung magre-react ka or what. Nang matanong naman kung may plano siyang magbalik politika sa 2025, ito ang sagot ng dating senadora. Wala pa akong iniisip tungkol dyan. I have so many things to do. I have so many things to really consider, mga options, and like returning to law practice, returning to teaching. But return to the political world, hindi ko pa iniisip yan. Mahirap na yun. Mobile journalist Francis Orso po, hatid ang mukha ng balita. Sariwang balita ba ang hanap mo? Simple lang. I-click mo na ang subscribe button at ang notification bell para lagi kang updated sa mga balitang dapat mong malaman.